Inaasahang magbibigay ang US ng isang hindi pa nagagawang programa sa tulong militar para sa Pilipinas upang magkaroon nito ng kapasidad na ipagtanggol ang sarili, dahil nahaharap ito sa mga limitasyon sa kakayahan dahil sa limitadong mapagkukunan ng militar. Hindi nabanggit kung ano ang ibibigay ng US sa mga tuntunin ng materyal, bagamat nagsimula na ang mga programa para pahusayin ang pagbabase nito, pagsasanay sa mga tauhan, pinarami at pinalawak na exercises, pamilyarisasyon, at suporta sa logistic. Batay sa ilang mga talakayan sa mga aktibo at retiradong opisyal ng militar, analyst at eksperto sa industriya, ang US ay inaasahang mag-alok ng ilang mga opsyon kabilang ang pagbibigay ng mga gawad at soft loan financing para sa parehong bago at ginamit na kagamitang militar. Mayroon ng mga panukalang batas sa lehislatura ng US na nagmumungkahi ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga gawad na magbibigay daan sa DND na makakuha ng mga bagong asset tulad ng fighter at special missions aircraft, gayon din ang mga rocket artillery at missile system. Ipinasa na rin ng AFP ang ilan sa mga bagay na gusto nilang hilingin mula sa US, excess defense articles, IDA, stock na kinabibilangan ng mga barko, helicopter, fighter at transport aircraft, tube artillery at armor system, at iba pa. Matatandaan na ang mga ito ay tinutugis sa ilalim ng mga alituntuning itinakda ng Security Sector Assistance Roadmap, SSAR, na nilagdaan noong nakaraang taon. Magsasagawa ang US at Pilipinas ng susunod na dagdag dalawang dialogue sa pagitan ng Foreign Affairs at Defense Secretaries ng dalawang bansa sa Manila sa July 30, 2024. Inaasahan na ang ilang mga pahayag ay gagawin hinggil sa mga kaayusan na ito, bagaman hindi namin inaasahan ang mga partikular na babanggitin.